Warrant of arrest daw si Trillanes na hawak. Hindi naman siya ICC, hindi siya TCTC, pero siya may hawak. Pero ayaw niya ipakita sa tao dahil somewhat spurious yung kanyang warrant of arrest. Wala klaro, hindi klaro. Anong ginagawa ni Trillanes? Bakit siya magsaserve? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo eh. Sir, ano po bang authority niyo? Bakit kayo po yung nagsaserve? Did you ever ask him? Wala. Tinanong naman, sir. Oh, ano sagot niya? Sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, sir, ano daw po yun, sabi, challenge daw kasi ni Senator Bato na be Pag present sinabi ni siya Senator inaresto. Bato na kumain siya ng Thai, kakain siya ng Thai? Thank you. Alam nyo, napakababaw naman itong ni Marcoleta, napakahina naman. Yun ito po, yun hamon yun, hamon. Tama. Hindi naman lahat ng hamon ay kakasaan mo. Pero yun, sinamon niya ako na samahan ko, kinasahan ko. Ngayon kung hahamunin ako ni Marcoleta na pumunta ako ng Senado at batukan ko siya, kakasahan ko rin yun. Po kayong lumabas noong May 14 according dun sa nilabas na CCTV. Ano pa kailangan sabihin ko doon? Nakita nyo na. So you confirm, sir, na magkasama po kayo noon nung lumabas po siya sa Senado? Hindi naman AI yun, di ba? Sir, saan kayo pumunta after? Huwag mo nang gamitin yung Muslim. Dahil hindi ka naman talaga Muslim, ginamit mo lang eh. Lintik ka eh. Yawa ka, Robin. Yawa ka. Nakikilala mo itong mukha ko? Oh, istantuman mo ito nung araw. Kasama mo ako. Gusto mo magsuntukan tayo pag... Ako, ito na. Isang Muslim galit na galit kay Robin Padilla. Samantalang, di na nakapagpigil talaga si Trillanes. Umalma kay Marcoleta. Nako, babatukan daw. Pero, sa daming ingay ni Marcoleta, sa kanyang sariling interpretasyon na walang jurisdiction ang ICC. Bakit? Dahil daw, kumalas na ang ating bansa noong taong 2019 sa Rome Statute. Pero, butata siya sa Korte Suprema. Tatalakayin natin. May katanungan tayo sa busis ng masa natin diyan. Ang tanong natin, dahil naglabas, ang Korte Suprema, humiling kasi ang panig ni Bato ng temporary restraining order para pigilan yung pag-aristo sa kanya. Nabigo sila at hindi naglabas ang Korte Suprema ng temporary restraining order. Kaya nanganganib ilang mga kaalyadong mambabatas ni Bato ang masampahan ng obstruction of justice. Kaya, ang katanungan natin, ito'y kaugnay lamang nila ni Marcoleta at Padilla, na para sa inyo, dapat bang managot sa, lalo na sa obstruction of justice, sina Marcoleta at Padilla kaugnay sa pagkawala ni Bato? Yes or no? Sa ngayon, 92% yes, no 8%. At sa mga suking taga-subaybay na nagsubaybay sa atin, inaniyahan nating huwag kalimutang pindutin ang ating like sa live at huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. At kung saan man kayo nakabase ngayon sa iba't ibang panig sa ating bansa, paki-comment kung saan kayo para alam natin kung saan napaabot ang ating talakayan ngayon. At kung saan man kayo sa iba't ibang bansa sa ating mundo, lalo na sa mga OFWs, pwede i-comment ninyo kung saan kayo para alam natin kung saan napaabot, lalo na sa mga nagsubaybay. Magbigay tayo ng reaksyon, lalo na nitong video ni Tinig ng Karunungan sa
sa isang kaanib ng ANC. No? Batay din sa kanyang pagkomento kay Marcoleta. Isa-isahin natin ito. Senator Rodante Marcoleta nagbabala Si Senador Rodante Marcoleta nagbabala. So, kini-question kasi, kung napansin ninyo sa paunang video, nina Senador Bato de la Rosa kung bakit kasama umano si Trillanes sa pagdala at pagsilbi ng warrant of arrest galing sa ICC. Parang na-amnesia yata si Bato, di ba? Di ba? Siya mismo ang may hamon noon. May di pa nga. Magpapusas daw umano siya. Ngunit tila nakalimutan niya yung mga nauna niyang pahayag. Yung hamon niya kay Trillanes. Kung kumpiyansa siya sa kaniyang posisyon, ang tanong ng karamihan, bakit siya nagtatago sa halip na harapin yung legal na proseso? At ito namang si Senador Rodante Marcoleta. Ang daming ingay sa interview sa social media din. Na walang jurisdiction, keso umalis na ang ating bansa noong taong 2019, walang treaty, walang extradition, kaya walang ngipin ang warrant of arrest. Paano ngayon? Lumabas na ang, ito na ang hinintay ng karamihan. Ano ang aksyon ng Korte Suprema nung idinulog sa kampo ni Senador Bato na dapat pigilan dahil kine-question nilang jurisdiction? Walang nakuhang temporary restraining order. At napansin niyo ba nung tinanong niya ang media, bakit daw si Trillanes, hindi tinanong ng media kung bakit sumama ito sa pag-serve ng warrant. Balikan natin Warrant of arrest daw si Trillanes na hawak. Hindi naman siya ICC, hindi siya TCTC, pero siya may hawak. Pero ayaw ipakita sa tao dahil somewhat spurious yung kanyang warrant of arrest. Wala klaro, hindi klaro. Anong ginagawa ni Trillanes? Bakit siya magseserve? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo eh. Sir, ano po bang authority niyo? Bakit kayo po yung nagseserve? Did you ever ask him? Wala. Tinanong naman, sir. Ano sagot niya? Ang sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, sir, ano daw po yun? Sabi, challenge daw kasi ni Senator Bato na be Pag present sinabi ni pagka Senator inaresto. Bato na kumain siya ng tayo, kakain siya ng tayo? Thank you. Alam nyo, napaka-babaw naman itong ni Marcoleta, napakahina naman. Ito po, yun hamon yun, hamon. Tama. Hindi naman lahat ng hamon ay pakasaan mo. Pero yun, sinamon niya ako na samahan ko, kinasahan ko. Ngayon kung hahamunin ako ni Marcoleta na pumunta ako ng Senado at batukan ko siya, kakasahan ko rin yun. Nako. Kung hahamunin siya na pupunta sa Senado at batukan umano si Marcoleta, kakasahan umano ni Trillanes yun. Di ba ang layo ng ginagamit na analogy ni Marcoleta? Kaya sa ating katanungan, dapat bang managot ng obstruction of justice sina Marcoleta Padilla, ibang mga kalyado dito, sa pagkawala ni Bato? 89% yes, 11% no. Nangunguna pa rin ang yes dito. So, ngayon, ito na naman. Mag-react tayo dahil kung nagsubaybay kayo ni Tinig ng Karunungan, isang kaanib ng ANC, parang totoo talaga. May tinig. Iwan ko lang kung nakamatay ba sa tamang karunungan. Bakit? Senator Rodante Marcoleta nagbabala sa taong bayan mula sa mga dean, sa mga abogado, sa mga profesional na nagdudunong-dunungan
Ngunit ang kanilang layunin ay iligaw, linlangin ang mamamayang Pilipino at itulak yung kanilang interes pangpolitika. Yan. Hindi ibig sabihin dahil sa lungat sa interpretasyon kay Marcolita ay nagdulong-dulungan na. Yun naman talaga ang pahayag ni Marcolita sa interview. Huwag daw umano basta maniniwala sa mga abogado kahit pa sa din. Kaugnay sa isyu ng warrant of arrest laban kay Senador Bato. Ngunit hindi ba mismo siya? Abogado si Marcolita. Kaya kung ang batayan na huwag paniniwalaan ang mga abogado, paano naman ang kanyang sarili? Dapat hindi din siya paniniwalaan. So, sa halip na basta baliwalain na lang yung opinyon ng mga eksperto ng batas, mas malagang suriin ang kanilang mga argumento at yung mga legal na batayan ng kanilang mga pahayag. Dahil ang usapin ay hindi ito kung sino ang nagsasalita, kundi kung tama ba at may sapat ba na batayan yung paliwanag. Halimbawa, ang ingay ni Marcolita kaugnay sa sinasabing walang jurisdiction ang warrant of arrest. At sabi pa niya ayon sa umiikot na argumento, Republic Act 9851, Section 17, kailangan yung treaty, kailangan yung extradition. Pero ang tanong, kung tama ang interpretasyon ni Marcolita, bakit hindi pinapaboran siya sa Korte Suprema? Di ba? Bakit hindi sila nakakuha ang kampo nila ng temporary restraining order para pigilan yung pag-aresto? So ayon kay Senador Marcolita kasi, ang mga abogado raw ay nagtutulak lamang ng kanilang mga interest politika. Ito din ang pahayag ni Tinig ng Karunungan. Yung sumasalungat sa interpretasyon kay Marcolita. Pero ang tanong, sino ba talaga yung nagtutulak ng political interest? Hindi ba maituring na mismong si Marcolita? Ang kanyang mga pahayag na wala umanong jurisdiction ang International Criminal Court sa kaso ni Senador Bato. Bakit? Hindi ba? Hindi naglabas ang kataas-taasang hukuman Korte Suprema ng temporary restraining order upang pigilan yung pag-aresto na nagpapakita lang ito na hindi basta-bastang may ituring na settled o tama na yung kanyang interpretasyon bilang mambabatas at bilang abogado. So sa mahalagang suriin din kung ang pahayag na ito ay naaayon ba talaga sa tamang interpretasyon sa Korte Suprema. Okay, tuloy natin ang pahayag nitong si Tinig ng Karunungan at may reply siya kay Marcolita. Alam nyo mga kababayan, sa social media, dyan po bumangon yung mga usapin, yung mga talakayan, yung mga debate, yung mga diskusyon pagdating sa paksa na kung yun daw po bang warrant of arrest mula sa ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, yun daw po ba ay may legal basis? Yes, totoo na may mga iba't ibang opinion kaugnay sa warrant of arrest sa International Criminal Court sa social media. Pero ang tamang venue sa usaping ito ay hindi ang social media, kundi ang Korte Suprema. Balikan muna natin si Senador Bato dahil si Senador Marcolita dahil maliban na siya ay mambabatas, abogado siya. So bilang abogado, bilang mambabatas, naging congressman, naging senador ngayon. Itong si Senador Marcolita. Hindi ba? Imposible naman. Kung hindi alam ni Senador Marcolita, marami silang researchers, di ba? Yung Republic Act number 8951, Section 17. Bakit? Malinaw namang nakasaad yan na maaring isuko, maaring i-turn over,
ng mga kinaukulang otoridad ang isang akusado sa isang international na hukuman o tribunal alinsunod sa umiiral na batas at mga kasunduang kinikilala sa ating bansa. Kaya kung totoong alam ni Senador Marcoleta ang batas, bakit tila sinasabi niya na mali daw umano ang pagpatupad sa warrant of arrest para hulihin o damputin gamit ang warrant of arrest ng Criminal International Court? Ang tanong ngayon, hindi ba't mas nararapat na ipaliwanag ni Senador Marcoleta kung paano niya ipinagkasya yung kanyang interpretasyon na malinaw ang nakasulat sa Republic Act 9851, lalo na sa Section 17. Tingnan niyo. I-google niyo kung ano ang tatalakayin natin yan. Ano yung sabi pa ni Tinig ng Karunungan? Balikan natin siya. Yung mga talakayan, yung mga debate, yung mga diskusyon, pagdating sa paksa na kung yun daw po bang warrant of arrest mula sa ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, yun daw po ba ay may legal basis? Yun daw po ba ay legal? Pwedeng-pwede daw po bang arestuhin si Bato dito sa ating bansa ng mga otorisado na mismong mamamayang Pilipino mula sa gobyerno, tapos ay ipadala siya sa ICC upang doon litisin? So kung ang kanilang argumento ay mali talaga ang pag-aresto gamit ang ICC warrant of arrest, ibig sabihin mali yung pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung mali ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit ang kanyang mga anak mismo na dumulog sa Korte Suprema ay nabigo para sila'y makakuha ng desisyon mula sa Korte Suprema na patunayang mali talaga yung pagdala kay Duterte? At totoo na may iba't ibang opinyon sa social media tungkol sa jurisdiction, bisa ng warrant of arrest laban kay Senador Bato. Ngunit ang tamang lugar upang questionin ang legalidad kaugnay sa warrant of arrest, hindi sa pamamagitan ng social media, kundi sa pamamagitan ng Korte Suprema. Kung talagang malinaw ang batayan at yung argumento na walang bisa ang warrant of arrest, bakit hindi naglabas? Nasubukan ba nilang itanong yan? Bakit hindi naglabas ang kataas-taasang hukuman ng Temporary Restraining Order o TRO para pigilan yung pag-aresto kay Bato? Kung ang Korte Suprema ay hindi nagbigay ng TRO, ano ang pananaw ni Senador Marcoleta kaugnay dito? Mali ba ang Korte Suprema? Kung hinihikayat niya na huwag paniwalaan ang mga abogado at legal na opinyon na salungat sa kanyang opinyon, handa rin ba siyang questionin ang pasya ng kataas-taasang hukuman sa ating bansa? So sa isang demokratikong lipunan, mga kapatid, ang usaping legal ay hindi ito na pagpasyahan sa dami ng komento sa social media at sa interview o ambush interview, kundi sa pamamagitan ng institusyon na may kapangyarihang magbigay ng pinal na interpretasyon sa ating batas. At iyon ang Korte Suprema. Okay, tuloy natin. Alam nyo, napakaraming, sabi ko nga, dunung-dunungan. Kaya nga, may babala si Senator Marcoleta tungkol dyan. Yung iba sa kanila, abogado pa. Abay, akala mo hindi sila nakapag-aral ng batas. Nililin lang nila yung mamamayang Pilipino para lang sa sarili nilang hangarin. Kasi ayaw nila kay Bato eh. Kaya yan. Si Tinig ng Karunungan mismo, marami raw umanong nagdurong-durungan
na gustong ipadala si Senador Bato sa International Criminal Court para litisin. Ngunit ang tanong dito, ang Republic Act number 8951 Section 17, di ba produkto ito ng paggawa ng batas sa Kongreso hanggang nalagdaan talaga naging batas. Ito ba'y produkto din sa tinatawag nilang pagdurong-durungan? Hindi ba't isa itong batas na ipinasa mismo ng Kongreso at nilagdaan upang tugunan yung krimeng saklaw ng internasyonal na makataong batas. So kung puro pagdurong-durungan lamang ito, bakit hindi pinigilan? Dapat yun natanong ba ninyo yan? Bakit hindi pinigilan ng Korte Suprema ang pag-aresto kay Bato sa pamamagitan ng temporary restraining order? Ang Korte Suprema ba na siyang pinakamataas na hukuman sa ating bansa ay nakikidurong-durungan na din? Sa halip na atakihin yung mga tao na may ibang pananaw at mas mahalagang, lalo na kung salungat sa opinyon ni Marcolita, lalo na sa usapin kaugnay sa Republic Act 9851 Section 17. Ang tanong dito, kung tama si Marcolita, bakit hindi siya pinanigan ng Korte Suprema? Bakit walang inilabas na kautusan ang kataas-taasang hukuman upang hadlangan ang proseso sa pag-aresto kay Senador Bato? Ang batas at desisyon ng hukom ang dapat talaga pagbatayan, hindi sa dami ng sigaw at kuminto sa social media. Ano daw? Daming mga abogado na parang walang alam sa batas. Sa ICC upang doon litisin, alam nyo, napakaraming, sabi ko nga, dunung-dunungan. Kaya nga, may babala si Senator Marcoleta tungkol dyan. Yung iba sa kanila, abogado pa. Abay, akala mo hindi sila nakapag-aral ng batas. Nililin lang nila yung mamamayang Pilipino para lang sa sarili nilang hangarin. Kasi ayaw nila kay Bato eh. Galit sila kay Bato. Palibasa kaaway si Bato ng mga politikong ginudyos nga nila. Isa-isahin natin ito. Una, yung babala ni Marcoleta laban sa opinion daw ng ilang mga abogado na para bang basta salungat sa kanyang pananaw, parang ayon kay tinig ng karunungan, hindi nag-aaral ng batas daw. Pero kung ang pananaw niya nag-aaral ng batas dahil abogado si Marcoleta, ang tanong dito, bakit yung kanyang interpretasyon hindi pinanigan ng Korte Suprema para maglabas ng temporary restraining order kay Bato? Tandaan natin, sa larangan ng batas, hindi masusukat yung kaalaman kung sino ang mas malakas magsalita at magbigay ng opinion, kundi kung alin na interpretasyon umaayon sa umiiral na batas at kinikilala sa mga institusyon ng hustisya, lalo na sa Korte Suprema. Kung sundin natin ang lohika ni Senador Marcoleta, bakit hindi pinaburan ng Korte Suprema ang kanyang opinion? Na sabi niya, walang jurisdiction daw ang ICC dahil umatras na daw ang Pilipinas sa Rome Statute. Pero malinaw naman, yung article 127 ng Rome Statute na ang pag-alis ng isang estado ay hindi nakaapekto ito sa mga obligasyon at prosesong nagsimula ng imbestigahan habang miyembro pa ang ating bansa sa Rome Statute. Gayon din ang Republic Act number 9851, Section 17, ay nagpapakita ng pagkilala ng Pilipinas sa pananagutan sa mga krimeng saklaw talaga sa internasyonal na batas. Ang mahalagang tanong dito, mga kapatid, kung tama ang interpretasyon nitong si Senador Marcoleta, bakit hindi ito ang naging batayan upang
pigilan ng Korte Suprema ang pagpatupad ng warrant of arrest. Ang hindi pagsang-ayon sa kanya ay hindi nangangahulugang walang alam sa kaugnay sa batas. Sa katunayan, ang batas ay binubuo ito ng iba't ibang interpretasyon na sinusuri at pinagtitibay ng mga hukuman. Nag-aral si Marcoleta, abogado nga, nag-aral talaga siya ng batas. Ngunit ang pagiging abogado, hindi ito garantiya na ang bawat interpretasyon, ang bawat opinyon ay siyang manaig o tatanggihan ng Korte Suprema. Dahil kung tama ang kanyang interpretasyon, bakit hindi pinanigan ng Korte Suprema? Tuloy natin. Napakapanatiko nila doon. Oh. May babala si Senator Marcoleta tungkol dyan. Yung iba sa kanila, abogado pa. Abay, akala mo hindi sila nakapag-aral ng batas. Nililin lang nila yung mamamayang Pilipino para lang sa sarili nilang hangarin. Kasi ayaw nila kay Bato eh. Galit sila kay Bato. Palibasa kaaway si Bato ng mga politikong ginudyos nga nila. Napakapanatiko nila doon sa mga politikong sinusuportahan nila. Sandali, may nabasa ako kay Julan Asuncion. Hello, sabi niya, bro, pareho tayo Katoliko, pero hindi ako sang-ayon kung saan ka pumanig. Ikaw, Pilipino, pero payag ka ba na papananagutin ka sa ibang bansa? Walang silbi dito ang Korte Suprema. Hindi ito usapin kung ayaw mo bang sundin ang nakasulat sa ating bansa. Crimes against humanity nga ang kaso dito. At bago pa lang, tinatalakay na natin kung ano ang nasa Republic Act, tingnan, Republic Act 9851, Section 17. Kaya, kung ang pinapaboran mo ay yung opinyon ni Marcoleta, ang tanong diyan, bakit yung opinyon ni Marcoleta ay hindi pinapaboran sa kataas-taasan na hukuman? Ang panig nila, humingi ng temporary restraining order para pigilan. Hindi naglabas ng temporary restraining order. Dapat lamang na managot din si Bato tulad ni Rodrigo Duterte. Di ba? Dahil itong mga kaso, tandaan ninyo, nung nakaupo, ito, mga makapangyarihan ito sa ating bansa, si Duterte, si Bato. Sa kaso nga ni Apollo Kibuloy noon, umuusad ba ang kaso ni Apollo Kibuloy? Hindi, di ba? Ang kaso niya ay na-dismiss. Patong-patong na kaso sa pag-upo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano nangyari? Nanga-dismiss. At nang na-dismiss, naidulog yan sa Department of Justice. Anong nangyari? Di ba sa panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi umuusad, nakatulog sa mahabang panahon ang mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung sa kaibigan niya hindi umusad. Ito pa kayang kaso ni Duterte at sa kaalyado niyang si Bato? Kaya tama na venue dito ang International Criminal Court sang-ayon sa Rome Statute 127. Kaya kung tama si Marcoleta at mali ang aking opinion kaugnay dito, ang tanong, bakit hindi pinapaboran ng Korte Suprema ang opinion mismo ni Marcoleta? Okay, balikan natin yon si Tinig ng Karunungan dahil nag-react tayo sa nagkomento. Sabi ko nga, dunung-dunungan. Kaya nga, may bala si Senator Marcoleta tungkol dyan. Yung iba sa kanila, abogado pa. Abay, akala mo hindi sila nakapag-aral ng batas. Nililin lang nila
yung mamamayang Pilipino para lang sa sarili nilang hangarin. Kasi ayaw nila kay Bato eh. Galit sila kay Bato. Palibasa kaaway si Bato ng mga politikong ginudyos nga nila. Napakapanatiko nila doon sa mga politikong sinusuportahan nila. Ang napakinggan ninyo si Tinig ng Karunungan, may tinig. Pero ewan ko kung ito ba'y nakabatay sa tamang karunungan talaga. Dahil ayon ni Tinig ng Karunungan na yung mga nais o manong papanagutin si Bato sa ICC ay mga kaaway lamang ni Bato na ginawang Diyos ang mga politiko. Ngunit kung sundin natin ang parehong lohika, dapat ding itanong, bilang kaanib ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, paano niya tinitingnan ang pagsuporta ng kanilang sikta kina Duterte at Bato na kapwa iniugnay ito sa aligasyon ng crimes against humanity? Di ba? Ang mas mahalagang usapin dito ay hindi kung sino ang kaaway o kakampi, kundi kung may pananagutan ba talaga sa batas at kung ano ang katotohanan sa mga paratang sa crimes against humanity. Kung ang isang sikta na itinatag ni Felix Manalo ay malakas ang suporta sa mga politikong nahaharap sa mabigat na akusasyon, lalo na sa crimes against humanity, ngunit nananatiling tahimik sa usapin ng pananagutan at hostesya, makatwilang itanong, ang katahimikang iyon ba ay bunga ng pagtatanggol sa katotohanan o sa pagtatanggol sa political na alyansa? Sa pananaw naman ng pananampalataya, hindi ang pagkampi sa isang politiko ang sukatan sa pagiging makidiyos, kundi ang panindigan para sa katotohanan, panindigan para sa katarungan, at panindigan para sa pananagutan. Kaya ang tanong, hindi kung anong espiritu ang nasa mga kritiko, kundi anong uri ng espiritu ang nagtutulak sa isang sikta o isang tao na baliwalain ang mga seryosong aligasyon laban sa mga pinapabura nilang mga politiko habang mabilis namang kundinahin yung kanilang mga kritiko. Diba? Okay, tuloy natin. Si Tinig ng Karunungan. Kaya kapag yung politikong iyon ay galit at hindi kaalyado ni Bato, abay ganun na rin yung stand nila. Kahit na yung procedure wala sa batas at wala naman talagang legal basis. So bago dyan, sa ating tinig ng, sa ating boses ng masa, dapat bang managot ng obstruction of justice sina Marcoleta at Padilla, sa pagkawala ni Bato? 93% yes. 7% no. Dami talaga ang mga nag-yes dito. Okay, tuloy natin mga kapatid. Sinasabi nitong si Tinig ng Karunungan na wala daw batayan at walang batas ang naging proseso ng pagpatupad sa warrant of arrest laban kay Senador Bato. Ngunit kung totoong malinaw na illegal at labag sa batas ang ginawa ng NBI, bakit hindi naglabas ng temporary, ulitin ko, temporary restraining order, TRO, ang Korte Suprema upang pigilan ang pag-aresto kay Bato? So ang tamang venue para questionin ang legalidad ng warrant of arrest ay hindi sa social media, hindi sa pamamagitan ng vlog, kundi sa pamamagitan ng hukuman. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pinipigilan ng kataas-taasang hukuman ang pagpatupad ng warrant of arrest kay Bato. Ipinakita nito na hindi sapat ang mga argumentong iniharap upang agad hadlangan yung proseso. Kaya ang tanong, sino ka upang magdeklara na walang batayan ang pag-aresto kung ang Korte Suprema mismo
ang Korte Suprema mismo ay hindi naglabas ng temporary restraining order. Mas mataas ka pa ba sa kataas-taasang hukuman sa ating bansa? Maaring magkaroon ng magkakaibang opinyon tayo kaugnay sa pangyayari at kaugnay sa batas kahit mga abogado. Ngunit sa huli, ang may kapangyarihang magpasya kung may legal ba na batayan o wala ay walang iba ang kataas-taasan na hukuman. Hindi ang mga komentaryo sa social media. Ang paggalang sa rule of law ay nangangahulugan na paggalang sa proseso at mga desisyon ng mga kinakaulukulang hukuman. Okay, tuloy natin si Tinig ng Karunungan. Alam nyo kung ano yung pinagtatalunan nila sa social media? Yung mga debate nila, may kinalaman po sa Republic Act 9851 na yan po ang ipapaliwanag din sa atin ni Senator Marcoleta. Pero mabuti pa mga kababayan, pakinggan nyo muna yung babala ni Senator Marcoleta tungkol sa mga Bago yung babala, no? Tama, pinagdidebatehan sa social media, daming mga iba't ibang mga opinion na taliwa sa opinion ni Marcoleta, lalo na saklaw sa Republic Act number 9851 Section 17. Ngunit ang tunay na sukatan ng legal na usapin ay hindi sa dami ng opinion sa pamamagitan ng social media, sa pamamagitan ng interview o ambush interview o press conference, kundi ang naging aksyon sa kataas-taasang hukuman. So ito lang, kung tama ang interpretasyon ni Senador Marcoleta na walang basihan at walang bisa at walang jurisdiksyon ang naging proseso laban kay Bato, bakit nabigo yung kampo nila na makakuha ng temporary restraining order? TRO. Bakit hindi pinipigilan yung pag-aresto? Bakit hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema para hindi mapatupad ang warrant of arrest? So, ang mga abogado ay maaring magkaroon talaga ng magkakaibang interpretasyon. Ngunit sa huli, ang napakahalaga ay kung alin ang kinikilala at pinahihintulutan ng mga institusyong may kapangyarihan sa pagpasya kung sino ang tamang interpretasyon batay sa naturang batas. Hanggang walang desisyon na nagsasabing illegal ang pag-aresto at habang walang temporary restraining order na inilabas upang ito'y hadlangan, nananatiling mahina ang argumento na ayon sa kanila walang jurisdiction daw at walang tamang proseso ang paglabas sa warrant of arrest. Kaya ang tanong dito, kung mali o mano ang mga nagsasabing may legal na batayan ang pag-aresto, bakit hindi ito pinipigilan ng kampo ni Bato sa pamamagitan ng bakit nabigo sila sa pagpigil nito na makakuha ng temporary restraining order? At kung ang interpretasyon ni Marcoleta ay tama, bakit hindi ito naging batayan upang pigilan ang pagpatupad sa warrant of arrest galing sa International Criminal Court laban kay Bato? Okay, tuloy natin. dunungan po na kesyo, mga profesional na yan. Ito po. Yan. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayong membership sa ICC. Yan ang interpretasyon ni Marcoleta bilang abogado at bilang mambabatas. Na akala umano ang warrant of arrest to be enforced. Wala na tayong membership sa ICC ayon kay Marcoleta. Kaya, yung pagpatupad sa warrant of arrest para sa kanyang interpretasyon, hindi na pwede kahit dahil hindi na miyembro ang Pilipinas ng Rome Statute. Ngunit hindi ganoon kasimple ang usapin. Ang pangunahing argumento ng mga sumusuporta sa International Criminal Court ay hindi nakabatay sa kasalukuyang pagiging miyembro ng Pilipinas.
kundi yung prinsipyo na may jurisdiction ang ICC sa mga krimeng naganap at iniimbestigahan noong panahon na miyembro pa ang Pilipinas sa Rome Statute bago ito kumalas. Tinaw naman yan sa Rome Statute 127. So, kung talagang malinaw na walang bisa ang International Criminal Court warrant of arrest dahil sa pag-alis ng ating bansa noong 2019 sa ICC. Bakit? Yun na naman, paulit tayong itanong yan. Bakit hindi naglabas ang Korte Suprema ng Temporary Restraining Order upang pigilan ang pagpatupad nito? Ang usapin ng jurisdiction ay isang legal na tanong na dapat resolbahin ito sa pamamagitan ng kataas-taasang hukuman. Hindi sa pamamagitan ng ambush interview at hindi sa pamamagitan ng social media. Kaya, ang pag-alis natin sa ICC ay hindi otomatikong nagbuburayan sa pananagutan para sa mga alegadong krimen na naganap habang saklaw pa sa Rome Statute ang Pilipinas. Ito mismo ang sentro ng debate. Kaya hindi sapat ang simpleng pahayag na wala na tayong membership sa ICC upang sabihin wala ng kapangyarihan ang ICC sa lahat ng mga pagkakataon. Ang tanong ay hindi lamang kung miyembro pa ba tayo ngayon, kundi kung kailan o mano nangyari ang mga kasong iniimbestigahan at kung ano ang epekto sa jurisdiction ng ICC. Okay. Ano pa ang argumento dito ni Marcoleta? Ayun. Sa Rome Statute. Rome Statute. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell me. Okay. Media ang tinanong niya dito. Without the treaty, what will be the legal basis of warrant of arrest? You tell me. Yung nagpapapaniwala doon sa mga din, mga Yan. abogado. So huwag umanong maniniwala sa mga din, sa mga abogado, Sa salita ng salita. na salita ng salita. Nako, si Senador Marcolita na. Di ba niya, nakalimutan ba niya na abogado siya? Kung huwag paniniwalaan ng mga abogado, di ibig sabihin, dapat hindi na din siya paniniwalaan. Kung wala raw umanong trete, ano ang batayan ng warrant of arrest kay Senador Bato? Ulitin natin kung tama ang kanyang interpretasyon. Bakit hindi ito pinaburan ng Korte Suprema? Ang problema ng argumentong ito ay tila binabaliwala na alam naman, binasa talaga niya. Umiiral ang batas sa Pilipinas na riyan ang Republic Act number 9851. Particular na sa Section 17 nakasaad yan ng yung pakipagtulungan sa ating bansa sa international na hukuman sa usapin ng genocide, crimes against humanity, diyan papasok na, at war crimes. So dagdag pa diyan, ang issue ng legalidad sa pag-aresto ay dinala na sa Korte Suprema, ngunit hindi naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para piligilan yung pagtupad ng warrant of arrest. So kung talagang walang legal batayan ang warrant of arrest, bakit hindi ito agad hinarang ng kataas-taasang hukuman? Sa isang estado na pinamumunuan talaga ng batas, ang tamang sukatan ay hindi ang opinyon ng mga politiko o ng mga komentarista, kundi ang interpretasyon at ang pasya ng kataas-taasan na hukuman. Hindi rin nangangahulugan na nawala na ang lahat na legal na epekto ng mga kapangyarihang naganap habang miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute. Iyan mismo ang isa sa mga pangunahing usaping legal na pinagdidebatehan. At hanggang ngayon, wala namang naging desisyon ang kataas-taasang hukuman na nagsasabing otomatikong walang bisa ang warrant of arrest dahil sa pag-alis sa Pilipinas noong 2019 sa Rome Statute sa ICC, di ba?
Oh. So, ituloy natin. Ituloy natin. Nililinlang lang nila kayo. Nako. Ako, sabi ni Marcoleta, nililinlang lang kayo. Kung sundin natin ang argumento ni Senador Marcoleta na nalilinlang lamang umano ang mga tao ng mga abogado na may salungat na opinyon sa kanya. Isang mahalagang tanong na dapat sagutin. Bakit hindi pinapabura ng Korte Suprema ang kanyang interpretasyon sa batas? Sa usapin ng warrant of arrest laban kay Senador Bato de la Rosa, nagkaroon ng pagkakataon ang kampo mismo ni de la Rosa na umingi ng agarang proteksyon mula sa Korte Suprema. Yun ang hinintay nila. Yun ang dahilan. Naalala niyo? Yung May 13 yun. Na nagtatago, protective custody, si Bato, doon sa Senado. Pero bakit siya umalis? Dahil sa araw yung umalis siya, nabigo sila sa pagkuha ng temporary restraining order sa Korte Suprema o iba pang remedyo. Ngunit walang inilabas talaga na kautusan ang kataas-taasang hukuman upang pigilan yung pagpatupad ng warrant of arrest. Kaya biglang umalis. May drama na nangyari doon sa Senado. At bago lang, nag-iiyakan na, di ba? So, ipinakita lamang dito na hindi sapat yung simpleng pag-aangkin na walang bisa yung warrant of arrest sa ICC. Dahil sa argumentong umalis na tayo sa Rome Statute noong 2019. At hindi rin makatarungan na basta na lamang sabihin nalilinla ang publiko sa pamamagitan ng ibang mga abogado na salungat sa pananaw ni Marcoleta. Sa batas, normal na ang magkaroon ng iba't ibang interpretasyon. Ang tunay na sukatan ay hindi yung sino ang pinakamalakas na magsalita sa pamamagitan ng social media, sa pamamagitan ng interview ng media o ambush interview o sa politika. Kundi kung alin na panindigan, alin na interpretasyon ang tumayo sa pagsusuri sa kataas-taasang hukuman. Ulitin ko, kung tama ang interpretasyon ni Senador Marcoleta, malinaw na. At yung sinabi niyang walang legal na batayan ang warrant of arrest, bakit hindi nakita ito ng Korte Suprema bilang sapat na dahilan upang agad itong harangin? Hanggang ngayon, ang legal na aksyon ng kampo ni Bato ay hindi nakapagpakita ng desisyon mula sa Korte Suprema na nagpapatibay sa pananaw mismo ni Senador Marcoleta. Kaya ang tanong ay, hindi kung dapat bang paniwalaan ang isang abogado o ibang abogado na taliwas sa kaniyang interpretasyon. Ang tanong ay, alin sa kanilang mga argumento ang nakatayo sa harap ng Korte Suprema at ng umiiral na batas? Sa ngayon, hindi pa naipakita na ang interpretasyon ni Senador Marcoleta ang siyang pinapanigan ng kataas-taasan na hukuman. Okay, tuloy natin. Anong pinaglapalagi lang sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 1951. Yan. Bali-baligtarin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Mm-mm. Gagawin mo lang. Isurrender mo or blah, blah, blah. In accordance with extradition laws. And treaties. Ayun. Meron tayong extradition law? Wala. Wala. Meron tayong treaty? Wala. Wala rin. Anong basis ng warrant of arrest? Ayan. Sa pahayag na ito, inilabas niya sa interview noong hindi pa nabigo yung kasalukuyan pang dumulog ang kampo ni Senador Bato sa Korte Suprema. Dito, mapansin ninyo na ang argumento ni Senador Marcoleta umiikot talaga sa Republic Act 9851 sa Section 17.
At sinasabi niyang kailangan daw yung extradition, kailangan daw yung treaty bago maisagawa yung pagsuko sa isang akusado. Ngunit kung ganon kasimple ang usapin at yung interpretasyon, balik na naman tayo. Bakit hindi tinanggap ng Korte Suprema nang hilingin ng kampo ni Senador Bato de la Rosa na pigilan ang pag-aresto kay Bato sa pamamagitan ng temporary restraining order? Ang Republic Act 9151 at 9851, particular na sa Section 17, ay hindi maaaring basahin lang ito na hiwalay sa iba pang umiiral na batas. Yung interpretasyon na obligasyon ng Pilipinas at sa kapangyarihan ng Estado na makipagtulungan sa international na mekanismo ng hustisya. Ang tanong ay hindi lamang kung may extradition ba tayo sa ICC, kundi kung may sapat ba na legal na batayan ang gobyerno upang tumugon sa kahilingan ng International Criminal Court. So kung tama ang interpretasyon ni Senador Rodante Marcoleta na imposibleng maisakatuparan ang warrant of arrest dahil walang extradition treaty at walang extradition law o ano na particular na sa ICC, bakit hindi agad pinigil ng Korte Suprema ang pag-aresto kay Bato? Bakit hindi naglabas ng temporary restraining order ang kataas-taasan na hukuman? Kaya ang hamon kay Marcoleta ay hindi kung paano niya binasa ang Section 17, kundi kung bakit ang kanyang interpretasyon ay hindi naging sapat upang kumbinsihin ang Korte Suprema na pigilan ang pagpatupad sa warrant of arrest kay Senador Bato. Diya? Okay, tuloy natin. Ayun. Simple as that. Napakalinaw po, mga kababayan. Yung mga dunung-dunungan po kasing profesional, So napakalinaw, napakalinaw. Sabi pa ni Tinig ng Karunungan, napakalinaw ang argumento ni Senador Marcoleta. Kung talagang napakalinaw yung argumento niya at napakatibay ito, bakit nabigo ang kampo nila na makakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema? Yan ang dapat sagutin kung malinaw yung kanyang argumento. Ang kataas-taasang hukuman ang may kapangyarihan para suriin kung may sapat bang batayan upang pansamantalang pigilan yung pagpatupad ng isang aksyon. So sa kabila ng kanilang mga argumento tungkol sa kawalan umano ng jurisdiction at legal na basihan, hindi naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema. Nabigo sila. Kaya, maaari bang yung iba't ibang interpretasyon sa batas, maaaring may iba't ibang interpretasyon yung mga abogado. Ngunit sa puntong ito, ang maging aksyon ng kataas-taasan na hukuman ay nagpakita na hindi nito nakita ang agarang batayan upang pigilan ang pagpatupad ng mga hakbang na kinikwestiyon sa kampo ni Senador Bato. Ang tanong ngayon, sino ba ang dapat pagbatayan sa usaping legal? Ang personal na opinyon ni Senador Marcoleta o ang pasya ng kataas-taasang hukuman? Okay, tuloy natin. lalo na yung ibang mga abogado na ayaw kay Bato, ipinipilit nila, mga kababayan, mamamayang Pilipino, may legal basis yung pag-serve ng warrant of arrest kay Bato mula sa ICC. May legal basis po kung arestuhin man ng mga otoridad ng ating gobyerno yan si Bato, tapos ipadala sa ICC. Alam nyo kung ano yung legal basis na sinasabi nila at pinipilit nila, ipinapakain nila kahit na mali? Walang iba kundi yung nabanggit na rin ni Senator Rodante Marcoleta, Republic Act number 9851. Nako! Mali daw umano ang legal basis na Republic Act 9851 Section 17. Kung talagang mali at walang saysay
na legal na batayan ang Acta Republica number 9851? Bakit humihingi pa ng temporary restraining order ang kampo ni Bato para pigilan yung pagpatupad ng warrant of arrest na mula sa ICC? At higit sa lahat, bakit tinanggihan ng Korte Suprema ang kanilang hinihinging temporary restraining order? Hindi nakita ng mayorya ng mahistrado sa Korte Suprema yung agarang pangangailangang pigilan ang gobyerno sa pagpatupad ng mga hakbang na kini-question ni Senador Bato sa kampo ni Senador Bato. Di ba? Ang buto ay 951 laban sa kanyang hinihingi na temporary restraining order. At kung nagsubaybay kayo sa usaping yan, iginiit mismo ng Office of the Solicitor General na ang Section 17 ng Republic Act 9851 ay nagbibigay ito ng legal na mekanismo para sa pagsuko o paglipat ng mga taong inaakusahan ng crimes against humanity sa isang international na tribunal. So ito rin ang isa sa mga pangunahing batayan na ihaharap ng gobyerno laban sa petisyon ni Senador Bato. Kaya ang tamang tanong ay, kung mali at walang batayan ang paggamit sa Acta Republica number 8951 bilang legal na batayan, bakit hindi ito agad nakita ng Korte Suprema bilang sapat na dahilan upang maglabas ng temporary restraining order para pigilan ang pag-aresto kay Senador Bato? Ano sa palagay ninyo? Kaya sa tanong natin, nanguna ang yes, 93%. Sa tanong, dapat bang managot ng obstruction of justice sina Marcoleta at Padilla sa pagkawala ni Bato? 93% yes, 7% no. Maraming salamat sa inyong sali sa busis ng masa at hanggang sa muli, abangan natin, tatalakayin natin. At sa mga nagkomento na hindi sila sang-ayon daw, hindi batayan kung sang-ayon ba kayo o hindi, kundi ano ang desisyon ng Korte Suprema.